eto pa, tignan nyo mga kababayan ko ha. Sa ginagawa ngayon ng gobyerno, nakakatuwa ho eh. Oh. 8 million pesos. Yan daw ang halaga ng tax liabilities ng Wawaw Builders. Nahaharap na ngayon sa reklamo ang kumpanya kaugnay ng guni-guning flood control project sa... Oh, naalala nyo ba to? Si Wawaw Builders, naalala nyo? Yan po yung papikit-pikit na tingin ng tingin sa baba na akala mo sinto-sinto na sabi nyo nga, mukhang dami lang ito, si Wawaw Builders. Di ba? Leti Alyabo, oh, shoutout sa iyo, ha? Oh, proud pa sila niyan. Oo! Kita nyo mga kababayan ko, 48 million tax evasion case. Yari, mga kababayan ko. Ito ho yun eh, mga kababayan ko. Sino? Si Wawaw Builders. Ah! Sabi ni Argo, ay dilis. Oo, maliit lang to. Hindi! Mamaya. Kasunod ho niyan, mga kababayan ko. Etong Wawaw Builders. Abay, tinarabaho na rin ho ng gobyerno. Bulacan. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. Sa Department of Justice ngayong araw, naghain na ng mga tax evasion complaints ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay Mark Alan Arevalo, ang kinikilalang sole proprietor ng government contractor na Wawaw Builders. Grabe, ito masakit yan mga kababayan ko. Sole proprietor. Ibig sabihin, ang ano nito, ang lisensya net, ang kanyang permit, business permit o ano pa man, ay hindi po sa SEC, hindi po corporation, walang kasama. Solo, mag-isa. Ibig sabihin, DTI lang to. Eh, mga kababayan ko, mukhang wala talagang alam ito. Ako mukhang walang alam ito. Kasi bilang isang batikang mga kontratista na mga nakakakilala, kakilala ko yung mga iba dyan. Mga kababayan ko, gumawa kayo ng corporation para po less po yung mga ninyo, liability nyo. Ganon. Ako, wag natin turuan. Ayokong diskasin, baka matuto pa kayo ng kalokohan, ha? Eto na. Kaugnay ito ng natuklasan nilang Ghost Flood Control Project sa Malolo City, Bulacan na nakubra ng naturang kumpanya. He filed a complaint alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. Nako. And then when he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyektong ginawa... Kita nyo, so dinadaya nila. Dinaya yung proyekto, dinaya pa, pati yung mga tax na dapat bayaran nila. Sample lo yan, mga kababayan ko. Siyam pa kayo niyan. Yan o. Yan po yung yung sa mga hindi ho nakakakilala, yung Wawaw Builders, kasali po yan sa 15 na kontraktor na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kumikbak ng mga pondo ng bayan at ginawa hong guni-guni. Ibig sabihin ng guni-guni, ginawa hong ghost project, ginawang multo, mga kababayan. Wala kayong makita na proyekto. Oo. Kasi mga kababayan, ang ginawa nila, kakutsaba nila, yung pong mga district engineer at yung pong mga direktor ng DPWH. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Grabe itong mga ito. Yan po. Abay, hindi na ho yung kickback na Mga dati, mga kababayan, may kickback na 25%, 10%, 15%, 5%. Ngayon, grabe na. Ubusan na. Ubusan na, mga kababayan ko. Ubusan na sila. Diba? Diba, mga kababayan ko? Tama ba? Yan ang sinasabi ko. May korporasyon ka nga at korporasyon naman ng mga ahas, di ba? Yan, ewan ko. Tuloy. So yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious. Ayon sa reklamo ng BIR, lumabag si Arevalo sa Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997.
Kaugnay sa tax evasion, hindi rin doon nakapagbigay ng correct at accurate na mga impormasyon ang Wawaw Builders nang Nako! magsumite ito ng income tax at VAT returns para sa Nako! una at ikalawang bahagi ng taong 2024. Kita nyo? Sa record ng BIR, Ah. na-award sa Wawaw Builders noong January 2024 ang Ang- isang riverbank protection structure project sa barangay Kaingin, Malolo City, Bulacan. Kita nyo sa Kaingin, Malolos, Bulacan. Yan po yung lugar namin eh. Mga walang ya ito eh. Itong mga halimaw na ito kasama yung Joel Villanueva na nagpapanggap na makajos eh. Ha? Nagpapanggap na makajos, mga kababayan ko. Ha? Nakikiapid naman sa hindi naman asawa. Siyang ka naman, 'di ba? Siyang ka naman. Oh, kaya mga kababayan yung mga nagpapakilala na sila daw ay nasa Diyos, huwag kayong maniwala. Oo, ginagamit ang salita ng Diyos para magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan. Yun po yan. Maraming gumagawa niyan. O, lalayo pa ba kayo? Kay Kibuloy lang eh. Di ba? Tama ba? Oo, tama ba? Eto na. Nagkakahalaga ng 77.20 million pesos. Nako. Nangolekta raw ang kumpanya ng 72.37 million peso Ah. net of withholding tax in 3 tranches Mm. simula Marso hanggang Abril ng taong 2025. Pero lumabas sa pagsusuri ng Commission on Audit at sa physical verification ng BIR Na? na naitayong proyekto sa project site. Bagaman naiulat na ng contractor na 100% completed ang proyekto. Kita nyo? Mga kababayan ko, kinobra niya na yung pera nang wala naman palang naipapatayo na flood control project. Bakit hukaan nyo mga kababayan ko? Yan yung kinikwento ko sa inyo lagi. Paano na? Paano na yung mga Korean? Yung mga magkano Korean? Magkano rin yung para kay Eddie? Para kay Patty? Di ba? Paano na? Ano pa matitira? Siya pera. Kung ang kukunin ni Saldico ay 50% kasi yung 40% daw mapupunta kay Martin Romualdez. Di ba? Yung pala ginugulangan din si Martin. 20% na lang yung napupunta ron.